Hi guys, this is Tita Chang again. Welcome to our program, Talk with Tita Chang. So as I have promised you guys, I shared a teaser from the last time that I'm gonna show you a picture of our sender. So he doesn't want to be anonymous because he wants to inspire us about his stories. But I know, this is Bisaya though, sorry. But next time we'll be recording in English and Tagalog. So for now, let's go on with Bisaya because our sender for today is from Bukidnon. So, but right now, naa na sila diri sa Calgary. So, ako nang pasalamatan sa pagkakaroon no, daga natay kuan kanang live audience from Edmonton. So, thank you guys for coming. So, natay mga audience diri. We have audience from Edmonton, no? So, I'm really grateful that you guys can come. So, whoever, if you want to come for our live recording, but if you want to come and see us here while we're doing a recording, you're always welcome. Just give Tita Chang a shout out and then just let us know that you're coming. And you are very much welcome to come over and witness our recording for our next letter sender. For now, let's move on with our letter sender. So before I start with his letter, no, akong i-istorya sa inyo, kani siya, we call him diri sa amua, sa among mga kaila, sa among silingan man din ako gini sila sa una. So among tawag sa iha papalo gini siya. So master magyud kaayo ni siya nga carpenter. So maayo kay siya mo ukit-ukit anang magbuhat sa mga simbahan. So kung ganahan mo magpa carpentry dira, unsa inyong gusto ipabuhat, cabinet or whatever, so just call me and ato siyang istoryahan nga magpabuhat ka mo og mga cabinets or whatever you like to for him to do, no? So for now, kani po siya nga storya, gikan ni siya sa ato ang Papalo lagi. So ato siyang 62 years old na si Papalo, pero mura nagyapon siya si Piolo. Oh my God! So daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, no? So karon mo padayon ta sa atong istorya. So dear Tita Chang, so daghan kaayong salamat sa imong programa nga makahatag og kadasig sa mga katawhan. Ang akong istorya sa kinabuhi nga niya ako sa kalibutan sa 62 anyos nako. Ako ang pangalan si Marianito. Na ako karon sa Calgary kay naswertihan nga nabunot among pangalan pinaagi sa akong anak nga mahimo kaming PR diri uban sa akong asawa nga si Regina. Dili na lang nako itago ang akong tinuod nga pangalan kay gusto ko nga makabalo ang tanan sa among istorya sa kinabuhi. Taga Malay-Balay Bukidnon jud ko. Aktong 18 anyos pa ko, nilangyaw na ko sa Surigao ug nagtrabaho ako sa Sipalco. Katong nagsarado ang kumpanya, nag-decide ko nga mobalik na sa Bukidnon. Naaman basakan ang akong ginikanan, pag-abot na ako sa Mua, naami nahimong trabahante nga nilangyaw usab sa among lugar. Anang hapon, nibisita niya igsuon ug iyang mama. Sa layo pa lang, nakita na nako iyang igsuon ug nakaingon lagi sila nga love at first sight kito Tita Chang. Pero sa among panahon kaniadto, ang pagpanguyab iagi jud sa pagbisita maski unsa kalayo. Sumoto niuban ko sa iyang igsuon, fiesta to sa ilahang baryo. Tungod sa kalisod sa ilang hintang, nagdesisyon sila nga mopuyo sa among basakan mismo. Naaman ni gamay nga payag sa ako ang malipayon jud ko nga sa duol na jud nagpuyo ang babae nga akong gusto. Pero kato nga panahon, 19 anyos pa man ug sa akong kakugihan nagpakita jud ko og gilas sa iyaha nga ako angay iyang pilion. Sa sulod sa isa ka tuig sa akong pagpanguyab, nagsakit siya, gidala namo siya sa ospital. Nagluya iyang tibok lawas, dili siya makatindog, nahibal-an namo nga ana siya polio. So ako jud siya giatiman. Ibuhaton nako siya og crutches kay kabalo man sad ko og carpentry. Hangtod mogawasay siya sa ospital, gibaligya namo among ani ug ako gibayad sa iyang ospital bill. Mauto sa among nagian, sa kadaghan namong nagian through thick and thin, nagkadayon in taon kami. Nagkauban jud ming duha. Sa among kaminyuon, hantod nagkatulo ng among anak. Nilangyaw na usab kami sa Surigao. Para dito naman narbaho, apan wala mi naswertehan dito. Ug nibalik mi sa Bukidnon. Uso pa kaayo ang mga NPA or ang mga rebelde kaniadto ug nagpuyo mi sa ilang dangpanan kung
Panahuna og sila gikan sa bukid. Nahibalaan sa mga army nga naa sila didto ug ilang gi-raid ang among lugar. Naswertihan nang mi atong panahuna kay wala mi didto. Mao to nag-decide na lang ko nga moapas na lang ko sa akong igsuon sa Palaw. Kay dili na jud safe ang among lugar. Ang akong asawa nabilin og nagatiman sa among mga anak. Didto sa Palaw nagstay pod ko og 7 years. Sa kaluoy sa Ginoo, akong kamagulang anak nga napahuman taon na mo og eskwela, naka-abroad pud siya sa Asian country. Og nakasulod usab siya sa Canada. Atong panahuna, nag-ingon akong anak nga muli na lang ko sa Pilipinas kay siya na lang ang bahala sa amo. Dako kaayo ang among pasalamat kaniya kay sa kamaayo niya sa amo iya pud kipaningkamutan nga madala mi diri uban sa iyang pamilya. Naswertihan pa jud nga nakatrabaho pa ko pag-abot nako diri. Ang akong istorya, ako lang na siyang gi-shortcut. Pero niagi gyapon mi sa mga kalisod bilang mag-asawa. Pero ang akong i-share sa tanan nga sa atong relasyon maski magkinaunsa ania kami sa usag-usa. Nauso man sa among panahon nga maski baliktaron ang kalibutan dili jud magbulag. Ipaglaban jud namo permi ang usag-usa. Sa karon naami diri sa Calgary, kaming duha sa akong asawa. Ug wala pa gyapon na human ang among mga struggles ug kalipay basta together lang ni permi. Sa mga naminaw karon sa akong istorya, ayaw jud sampita nga magbulag kamo. Inyo yun na jud ayuhon kung unsa man gani ang inyong naagian. At the end of the day, kamo ra gyapon duha ang magpununga. So daghan kayong salamat, Mariani. Papalo, salamat kaayo sa imuhang gi-share sa amo kani baya si Papalo ni anhi gyud ni siya diri sa balay o gi-share gyud niya sa amo ang details sa ihang istorya sa kinabuhi. Dili sa yon ang iyang naagian. Ang akong pagbasa dili ni siya napuno og emosyon sa panahon nga nauso ang rebelde kaniadto sa Bukidnon, nauso ang dili gyud safe ang lugar nila kaniadto, pero ang iyang gusto ipaabot gyud sa atong mga viewers nga gusto gyud niya nga ipakita niya sa imuha nga kaning pag-asawa dili ra gyud ni siya sa kalipay all the time. So grabe lang naagian nagsakit si Mama La. So nag-atiman siya, nag-court pa siya nanguyab siya dugay kayo, aya pa gyud sila nagninyo. So ang iya yung gusto i-share sa inyo sa mag-asawa, labi na karon nga naa na diri sa Canada ug sa mga pareho pud nila nga mga ginikanan nga gikuha pud diri sa ilang mga anak nga moabot diri sa Canada. So ang iyang ipahibalo sa tanan nga maski asa sila matigulang mabatan-on mo naa gyud ang struggle sa kaminyoon. Pero ang ihang gusto i-share pod na dili lang gyud kamo mo give up sa isa't isa. Manay kwarta o wala, malipayon og dili, naara gyud mo gihapon sa usag-usa. Niingon pud siya nga kinahanglan gyud maminaw gyud ka sa imong asawa kanunay. So katawanan magud to pag ani nimo diri Papalo So daghan kayong salamat sa imong pag-share kay kani inyong experience. Kabalo ko this is just one of your experience Papalo pero kani siya dako kay ni siya nga experience nga imong ma-share sa atong mga viewers para aron makakuha sila sa imuhang mga lesson nga gusto nila ipahibalo. Kay kabalo jud ko Papalo lisod jud siguro gyud na atay asawa. Pero kaning imuhang istorya mahibala namo kamo sa kadugay ninyo nga kaminyoon ni Mama La, kamo ra gyapon ang nag-uban. Sa kadaghan sa inyong naagian, kamo ra gyapon nag-ununga. So through thick and thin ang pag-asawa gyud kinahanglan kanunay all the time, holding hands maski na ay problema. Gamay ra na siya basta ang importante kauban kamo sa inyong lakaw diri sa kalibutan. So daghang kaayong salamat Papalo. Salamat po sa pag-share sa imong pictures ug salamat po kayo nga sa imong asawa pod nga nisugot pud taon siya nga i-interview mo namo. Kabalo ko daghan pa kag istorya. I'm waiting for your other stories Papalo. So just come over again. So mani ka diri sa balay ug mag-istorya na po ta usa. So for now guys, I will let you go and please watch for our next episode. Thank you so much and you have a good day. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw na pud karon sa atong istorya about sa kinabuhi ni Papalo, and see you next time, and watch out for our English version and Tagalog version. So watch out, wait, and then thank you once again.